Praise the Lord. Are you blessed? Hallelujah. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Tunay nga po, napakasarap sa pakiramdam kung tayo po ay sama-sama na magpupuri sa ating Panginoon dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan at lakas upang tayo po ay magpuri sa Kanya. No? At ngayong umaga, ay atin pong pag-aralan itong the power of positive action. Ang kapangyarihan ng positibong pagkilos. Katulad po ng parang ito po ay series no, na sermon at sinundan ko lang po yung last 2 weeks ago na manatiling positibo sa isang negatibong kapaligiran. Amen? At marami po tayong natutunan noong mensahe na yon, no? Na maging positibo lang sa buhay. At huwag i-entertain natin yung mga negative or yung negativity. No? Tayo muna ay sandaling yumuko at tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. O ang maraming Diyos, kami Lord ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat napagtagumpayan po namin muli ang hirap na pagpunta rito o pag-aasikaso pa lang sa aming tahanan. Salamat po dahil nilayon mo na kami po ay makarating sa lugar na ito, sa iyong bahay-sambahan, upang kami, sa aming mga kabatiran, sa aming kalagitnaan, ay patuloy na makapagbibigay ng parangal sa iyong dakilang pangalan. Lord, karapat-dapat kang purihin at bigyan ng pinakamataas sa pagsamba sa umagang ito, at hindi lamang po ngayon, kundi sa mga susunod pa na mga pagkakataon, panahon sa ating buhay. At sa oras na ito, Panginoon, as we listen to your words, may you open our hearts and our minds, O God. Tulungan mo po kami ng iyong mga salita ay aming pong maunawaan. At higit sa lahat, tulungan mo kami na ito po'y aming may apply sa aming pong buhay. Hinahili po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang sa ngayon, Panginoon, ang iyong mga salita ay aming pong maunawaan. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Ang lahat ng ito sa po namin, Lord, itinataas at itinutulog sa ngalan ni Jesus. Amen. The power of positive action. From the book of, from the letter of Paul to Colossian Church, in chapter 3, verses 23 to 24, sulat ito ni Apostol Pablo para sa Iglesia ng Colosas at ganoon din po sa atin. Sulat ito para sa bawat mananampalataya. Alam niyo po ba na itong si Apostol Pablo ay napaka-emotional na tao? Subalit, siya po ay napaka-mature sa kanyang pananampalataya. Maaaring sabihin natin dahil emotional siya, maawain, madaling umiyak, ano? Kasi yun naman din ang karakter ni Lord, di ba? At yun po yung nasa kanya. Ano? Emotional siya, and yet he is a matured person. Matured na Kristiyano, apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Now, paano natin masasabi na siya po ay isang matured na Kristiyano? Sabi po ng Pilipos chapter 4 verse 4, yung kanyang sulat, magalak kayo palagi sa Panginoon. Ito pong mga sulat niya na ito ay nagpapatunay lamang na bagamat siya po ay napaka-emotional na tao, ngunit siya po ay napaka-matured sa kanyang pananampalataya. Dahil doon sa kanyang sulat, masasabi po natin dito na
yung kagalakan na kanya pong nararamdaman, nararanasan, ay hindi po dahil o nakabase sa kanyang mga panlabas na pangyayari sa kanyang buhay. Or, hindi lamang po sa mga personal achievements, kaya siya masaya, kaya siya nagagalak. But on his relationship with God through the Lord Jesus Christ. Yung kagalakan na ito na nasa kanya, ang siyang nagdadala kay Apostol Pablo upang malagpasan niya anuman po ang mga mahihirap na sitwasyon sa kanya pong buhay. At kung titignan po natin yung talata na yun sa chapter 4, verse 4, inulit niya pa, sabi niya, magalak kayo sa Panginoon, magalak kayo. Binibigyan niya po rito ng diin at yung kahalagahan na yung kanya pong utos ay hindi lamang po dahil sa, hindi po ito dahil parang guli-guli niya lang o hindi niya pa na-experience, but this is his personal experience na kung saan kaya niya naranasan yung kagalakan na yun dahil pinili niya na maging masaya. Pinili niya na maging magalakin sa bawat oras. At ito po ay isang disiplina ng bawat Kristiyano na dapat paglinangin. Yung kagalakan sa ating puso through our relationship with our Jesus, with our Lord Jesus Christ. Joyful Christians are better equipped para dalhin po tayo sa isang magandang relasyon o pakikipagkapwa-tao na siyang nagbibigay po ng harmony at pakikipagkaisa sa loob po ng Iglesia. Ang sabi niya pa sa Pilipos chapter 4 verse 7, naranasan niya yung kapayapaang lampas sa pagkaunawa ng tao. Ibig sabihin, nararanasan niya yung kapayapaan sa puso niya, sa isip niya. Ito po yung nagbibigay sa kanya ng proteksyon para hindi mag-alala o hindi po matakot sa kanya pong hinaharap sa buhay. Kundi ito po ay nagbibigay sa kanya ng karanasan upang sa ganon malagpasan niya anuman ang mga hamon sa buhay niya. Ang sabi niya pa sa chapter 4 verse 11, kontento siya sa anumang sitwasyon. Okay? Sabi niya rito, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Ibig sabihin, kontento siya anuman ang kanyang naranasan sa buhay. Naging mahirap siya, wala siyang makain, nakulong siya, pinalayas siya, tinorture siya, kumain siya ng masasarap. Lahat ng iyon naranasan niya. At para sa kanya, kontento siya sa anumang sitwasyon ng kanyang buhay. He learned how to be contented of his life experiences. Si Paul din po ay matatawag nating a man of action. Isang tao na kung saan ay talagang kumikilos, gumagawa. Hindi siya natutulog sa pansitan. Hindi siya takot na umabante dahil gusto niyang palagi siyang pasulog lalo na ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang kanyang ginagawa sa kanyang pagmiministeryo, pag-iikot sa iba't ibang mga lugar para dalhin yung mensahe ng Panginoong Jesucristo. Mensahe patungkol sa kaligtasan. Hindi siya natatakot tungkol sa hinaharap dahil alam niyang sobrang dami gagawin. At sa bawat araw na dumaraan, makikita natin sa kanyang mga sulat na siya po ay napaka-productive. Bawat oras para kay Paul ay mahalaga.
Walang paligoy-ligoy. Ginagawa niya agad-agad kung ano ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil alam niya masyado maraming buhay at kaluluwa ang dapat ilapit, dalhin kay Kristo. Hindi niya rin pinipigilan yung kanyang sarili na gawin kung ano ang nararapat sapagkat napakaraming tao o kaluluwa na dapat maipanalo kay Kristo Jesus na kanyang pinaglilingkuran. So mga kapatid, ngayong umaga, tayo po ay bibigyan ng ating Panginoong Diyos ng isang napakagandang paalala, mensahe, kung ano po ang mga bagay na dapat po natin gawin upang sa ganon, tayo po ay magiging produktibo sa ating pong mga ginagawa, sa ating pong pagkilos, at kapag ginawa natin yan, ano po ang sinasabi rito ng verse 24, sabi rito, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban ngayon ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Now, ano po ang mga bagay na dapat po natin gawin? Do something to enrich your Christian life. Gumawa ka ng isang bagay upang paghiyamanin ang iyong buhay Kristiyano. Sa paanong paraan? Get serious about Bible study. Ang pagbabasa po ng Biblia ay hindi po nilalaro-laro lang. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi kung kailan may oras ka lang. Ang pagbabasa po ng Biblia ay hindi kung kailan nabuboring ka lang sa buhay mo. Get serious about reading your Bible and study. Basahin mo at pag-aralan mo, pagbulay-bulayan mo yung mabuting balita. Sabi ko nga nung last na mensahe, kung ikaw ay laging nakakarinig ng masamang balita, ang Biblia, pagka binasa mo, puro mabubuting balita. Amen? Kaya huwag mo nang hintayin na magsawa ka pa na makapakinig ng masasamang balita. At dito na po yung mabuting balita. Nasa harap mo lang, nasa bahay mo. Minsan hawak-hawak mo pa. Kasi nasa cellphone mo. Ano? Maraming nasaktan sa amin kanina sa devotion ni Lawrence. Sabi niya, paano kasi pag tuwing umaga, hawak agad natin cellphone. Hindi na natin mahawakan yung Biblia. Minsan nga, yung cellphone na hawak-hawak mo na, meron bang naka-download na Bible, pero hindi mo pa rin mabuksan. You know? So, get serious about studying your Bible. Amen? Next, start memorizing verse. Alam niyo po ba na ang pag-memorize po ng versikulo o talata sa Biblia ay para kang naglalagay ng pera sa ibang wallet mo o sa ibang parte ng bag mo? Na kapag tignan mo, pagka wala ka ng pera doon sa wallet mo, maghahalungkat ka doon sa bag mo. O maghalungkat ka doon sa mga sinisiksik mo doon sa wallet mo. O sa bulsa mo. Pagka tayo po ay nag-memorize po ng mga verses o talata sa Biblia, every time na kailangan po natin ito sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay, doon po sasagi sa ating isipan yung pong verses na ating pong nakakabisado.
At depende kung paano po natin unawain at may apply yung pong mensahe po ng versikulo na yan na memorize po. So, start memorizing first dahil ito po yung napakahalaga. Amen? Sa mga Saturday schooler po natin, from beginner to children to, lahat po yan sila. Meron po yan silang memory verses every Saturday. So kung sasabihin ba natin, mga bata lang dapat mag-memorize ng verses? Hindi po. Dapat nga tayong mga adults, tayo po yung mga may mga sapat na kakaalaman, kamalayan, asang dapat po magkabisado ng mga talata sa Biblia. Upang anumang mga unos ang darating sa ating buhay. Anuman po yung kakaharapin natin sa pang-araw-araw, alam natin kung paano natin ito susolusyonan. Dahil meron po tayong salita ng Diyos na nakatatak na rito sa ating pong isipan at sa puso natin. Amen? Ikatlo, make a list of your blessings and give thanks. Sino po dito yung gumagawa ng listahan ng mga pagpapala? O panay reklamo lang tayo? Panay complain lang tayo? Hindi natin magawa magpasalamat sa Panginoon. Pagkabuhay pa po tayo, ibig sabihin, binibless pa tayo ni Lord. Amen? Kapag may hininga ka pa, binibless ka pa ni Lord. Kaya huwag na natin hintayin, alisan tayo ni Lord ng hininga dahil na natin magawa magpasalamat sa Kanya. Read a Christian book. Sino rito po yung mga may hiling magbasa ng Christian book? Sigurado yan si Pastor Dan. Bible scholar yan eh. Naghanap pa ng libro. Gahanap pa ng libro. Kung gusto nyo magbasa ng mga Christian book, ang dami dyan sa office. Put away all bitterness and anger. Forgive everyone. Hello? Alisin mo na sa puso mo ang anumang galit, sama ng loob, at patawarin. Matuto kang magpatawad. And that is for your own benefit. Para yan sa iyong kabutihan. Ikaw din ang makikinabang niyan. Mas magaan ang buhay kapag marunong tayo magpatawad. Amen? Ikalawa, do something for your family. Ano yung pwede natin gawin sa pamilya natin? Ask your wife or husband to forgive you for being cross. Ang mag-asawa ay meron pong sinumpaang tungkulin. Tama? Amen. At dahil wala pong perfectong mag-asawa, minsan lumilihis talaga doon sa ipinangakong binitiwan. Tama? Pero ano po ang itinuturo sa atin? Hingi tayo ng tawad kung ikaw ang nagkamali. At kung ikaw ang ginawa ng pagkakamali, matuto ka magpatawad. Hello? Sa mag-asawa po yan. Amen. Huwag na magpataasan ng ego. Ano? Huwag magpataasan ng ego. Minsan nga, kahit hindi ikaw ang gumawa ng pagkakamali, dapat matuto ka rin humingi ng tawad sa kanya at magpatawad, di ba?
express appreciation for what loved ones do for you. Sino po dito yung madalas na nagpapasalamat dahil merong magandang ginawa? Yung tatay mo, yung nanay mo, o yung kapatid mo. Tuloy mo yun. Napakasarap po na mag-express tayo ng pagpapasalamat. Lalo na sa miyembro ng ating pamilya. Dahil sa kanilang ipinapakita at ginagawa sa atin. Express appreciation. Kahit maliit na bagay na ginawa, pasalamatan mo siya. Hug your children and tell them that you love them. Habang mga bata pa, yung anak natin, sabihin natin sa kanila, yakapin natin sila, sabihin sa kanila, I love you. Ayaw na magpayakap. Dahil darating po ang panahon na hindi na yan magpapayakap sa iyo. Ayaw na nga. Ano? Ibig sabihin, habang bata, pasamantalahin mo na yung pagkakataon na yakapin sila at mahalin sila. Dahil hindi habang buhay ay bata yan. Hindi yung ang cute-cute ng anak ko. Kapag na, I love you anak. Pag malaki yan. Lumayo ka man. Ang bawal mo, di pa ka naliligo. Yan po mga apo namin. Tinipray po namin sila habang maliliit pa. Na magsabi ng marami. Yung apo namin babae at saka yung ikalawa. Nabigyan namin silang sinasabihan, I love you. Alam po ninyo, nagulat ako nung uwi namin ng bahay. Yung apo ko, yung si Ethan, yung lalaki. Nasa labas, naki-OC doon sa gumagawa ng kapitbahay. Siya lang mag-isa. Sabi ko binuksan ko yung bintana ng sasakyan. Sabi ko sa kanya, hello Ethan. Sabi niya, Daddy you. No, kasi bulol eh. I love you, Daddy you. Hindi ko pa masyadong pero sabi ko kaya ano sabi niya? Sabi niya, I love you. Alam niyo, grabe yung saya ko. Grabe yung tuwa ko. 3 taon, mag-3 years old pa lang. Pero makikita mo na kapag ganun ang palagi mong ipinapakita sa kanila, sinasabi sa kanila, kakalakihan nila yan. Yung pagsasabi ng I love you. Ganon din sa mag-asawa. Huwag kayong magsawa. Nasabihan niyo yung partner niyo, I love you. Kahit sabihin ng makakarinig, landi-landi naman ang mag-asawang ito. Ang harot-harot naman ito. Kailan mo huling sinabi yung salita I love you sa partner mo? Purple snake na daw, pas. Kung couples na yun ba yan? Panis na. O baka panahon pa ni kupong-kupong yung pagsalita mo ng I love you. Baka mamaya magugulat na lang siya pagka sinabihan mo siyang I love you ngayon. Bakit? Hindi siya nasasanay eh. Hindi ba? Ay, may ganun pala yung mister ko, yung misis ko. Araw-araw, ipadama po natin, sabihin po natin sa partner natin, I love you. And I tell you, hindi nyo pagsasawaan ang isa't isa. Help family members develop their talents.
Kung nakikita mo yung mga anak mo, mga magulang, kung nakikita mo na yung mga anak mo ay meron siyang talento, tulungan mo siya, suportahan mo siya. Huwag mo ipagkait sa kanya. Yung tulong na maaari ibigay sa kanya o yung suporta na maibigay mo sa kanya. Call your parents and thank them for love and prayers. Mga anak, nagpapasalamat ba kayo sa inyong mga magulang dahil sa kanilang pagmamahal at pagdarasal sa inyo? Hindi nyo alam yung mga magulang ninyo, lagi kayo ang laging laman ng kanilang dasal. Thank them. Tell them, thank you. At pasalamatan sila doon sa pag-aaral na ginagawa nila. Pagmamahal at pagmamalasakit. Huwag maging suwain. Gantihan ang mga magulang na mabubuting gawin. Hello? Parang hindi nakikinig yung mga kabataan. Ha? Pasalamatan mo sila. Yung mga magulang. And start giving compliments. Mahal, ganda-ganda mo naman ngayon. Sabihin naman ng partner mo, ngayon lang. Sinabihan mo na nga na maganda, pagagalitan ka pa. Ang bait-bait mo naman, ang sipag-sipag mo. Siguro may kailangan ka, no? Nagbibigay tayo ng compliment, pero parang binabawi rin natin. Hello? Start giving compliment. Hindi niya alam yung compliment. And start having daily devotions with your family. Ang lahat po ng yan ay summary po ng noong Cabbage Prayer po namin Kilapilet ay sinamarize ko lang. But ito po yung pinakamahalaga na dapat atin pong laging alalahanin at isa buhay. Pagdating po sa ating pong pamilya, creating a welcoming atmosphere. Lumikha ng isang kapaligiran sa loob ng tahanan na welcome ang bawat miyembro ng pamilya. Welcome ang bawat miyembro ng pamilya. Ang anak ay malayang nakakalapit sa kanyang mga magulang. Ang mga magulang ay malayang nakakapagsabi at nakakapagtanong sa kanilang mga anak, anak, ano ang problema mo? Anak, ano ang pangangailangan mo? Creating a welcoming atmosphere sa loob po ng ating tahanan. Yun ang dapat natin gawin. Yun ang dapat nating likhain sa loob po ng ating tahanan. Na ang bawat isa ay meron pong kalayaan na magsalita, magpahayag ng kanyang damdamin. Hindi dapat sinasarili lamang ng magulang kung ano ang plano niya sa kanyang mga anak. Hindi dapat sinasarili ng mga anak kung ano kalang problema sa school, sa love life, sa lahat sa iba pa. At hindi sabihin sa kanyang mga magulang. Dapat po meron pong magandang samahan, ugnayan ang bawat mag-anak sa loob ng tahanan. Amen? At dapat ay nagtutulungan. Hinahanap ang
o humihingi ng tulong sa isa't isa. Huwag pabayaan ang isang miyembro ng pamilya na siya yung naghihirap at nagdurusa. Minsan ito po yung kultura ng mga Pilipino na dapat baguhin. Halimbawa, mayroong nagkasakit ng miyembro ng pamilya. Para bang nakagawian na natin, mga Pilipino, na kung sino yung naghahanap buhay, yan ba yung talagang tatawagan at pauuwiin kasi para dalihin si ganito sa hospital o sa doktor? Yung mga walang ginagawa sa loob ng tahanan, yun pa yung hindi tinatawagan. Ang tinatawagan ay yung naghahanap buhay. Yung nagsusuportang pinansyal sa isang pamilya. At yun po yung nagiging kaugalian na. Kung sino yung nagtatrabaho, yan po yung magbabantay sa hospital. Kaya tuloy kinabukasan, hindi makakapasok. Well, hindi naman sinasabing huwag bumisita kapag may sakit yung nagtatrabaho. Dahil baka minsan may mga talagang nire-request ng pasyente o yung may sakit na gusto makita. Walang problema. Ngunit, kapag kayong nagtatrabaho at yun pa yung iistorbohin mo, tatawagan mo para dalhin si ganito sa hospital at pagbabantayin sa hospital, gayong wala namang ginagawa yung ibang miyembro ng pamilya, yan po ang hindi o dapat nating baguhin kaugalian. Amen? Kaya tuloy mas lalong bumabaon sa utang. At hindi natutugunan yung pangailangan ng isang pamilya. Dahil kung sino yung naghahanap buhay, yun pa yung ine-score para pauwiin. Magbantay lang ng pasyente. Yung mahal sa buhay ng isa. Church, finding strength together. Encourage family members to lean on each other and on God for support during difficult times. Alam dapat ng bawat miyembro ng pamilya yung kanyang tungkulin, yung kanyang role. Alam dapat. Amen? Yan po ang dapat natin gawin sa atin pong pamilya. Do something for your church. Mahaba na ba ako? Mahalaga kasi ito. Sakto lang. Do something for your church. Write an appreciation note to your pastor. Hindi ko po sinasabi na ito po yung lagi ninyong gawin. Alam po ninyo yung lagi ko mga sinasabi kapag may pastor's appreciation. Sapat na sa akin, sapat na sa aming mga pastor, na makita yung bawat miyembro ng simbahan ng iglesia na namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sapat na sa aming mga pastor na makita na ang bawat miyembro ay lumalago sa kanyang pananampalataya. Bonus na lang po siguro yung meron kami matanggap na mga letter o anumang mga appreciation. Pero ang pinaka mahalaga po sa aming mga manggagawa ng Panginoon ay po makita kayo na lumalago kayo sa inyong pananampalataya. Amen? Volunteer to teach a Saturday class. Kung ikaw ay mayroong talento sa pagtuturo, may passion ka sa pagtuturo sa mga bata, then volunteer yourself. Visit absentees and report the results to your pastor. Ang pagbisita po, tandaan po natin mga kapatid, ang pagbisita sa ating po kapwa mananampalataya ay hindi lang yung gawain ng isang pastor. Gawain yan ng bawat mananampalataya. Gawain yan ng bawat taong sumusunod kay Kristo. Hindi lamang po inaasa yan sa pastor. Pastor, si ganito. Isa na
dami nyo, hindi kayo matatapos ng isang linggo o isang buwan. Di ba? Pero kayo po, bawat miyembro, bawat individual, meron po pagkakataon na bisitahin ang kapwa mananampalataya, lalo na yung hindi mo nakasama during church service. Tingnan niyo yung katabi niyo. Yan ba yung katabi niyo noong last Sunday? O yung katabi niyo dyan noong last Sunday, wala ngayon? Ano? Bisitahin sila. No? Bisitahin. At sabihin niyo kay Pastor, Pastor, pwede po ba dalawin po natin si kanino? Pag-pray po natin. Kasi kaya pala hindi siya nakapagsimba na Sunday kasi naroon sa problema. Increase your giving. Bakit po natin sinasabi increase your giving? Hindi po itinuturo ni Pastor to increase your giving, na dagdagan ang inyong pagbibigay para sa layuning yumaman si Pastor. Hindi po ganon. Ang pagbibigay po natin ng higit pa ay para din po yun sa bawat isa sa atin. Hello? Para po yun sa atin. Hindi po yan para si Pastor ay yumaman, umasenso, magkaroon ng maraming pera. Para mas lalo po tayong pagpalain. Kaya kung kami ng mga pastor ay hindi po namin yan ituturo sa inyo, parang pinipigilan din po namin na kayo po ay pagpalain ng Panginoon. And you know the principle? The more you give, the more you receive. Di ba? At eto, tingnan natin itong 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Okay? Sabi po dito, tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kaunti. Okay? At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So, the principle of giving ay inilalarawan po sa isang magsasaka na nagtatanim. Pagka ang isang magsasaka ay nagtanim ng kaunti, natural, ang kanyang aanihin ay kakaunti lang din. Tama? Pagka ikaw ay nagtanim ng isang puno ng mangga, ang iyo pong aanihin ay isang ton lang rin po sa isang puno ng mangga. Isang plastic, ilang plastic lang yung pwede mong ma-harvest. Pero kung ikaw ay magtanim ng 10 puno ng mangga, bayog-bayog yung pwede mong ma-harvest. Tama po ba? So yun po yung sinasabi rito. The principle of giving ay katulad po ng mga taong nagtatanim ng marami at sila po ay nag-aani din ng marami. At para ituro din po sa atin yung totoo nating motibo sa pagbibigay, na yung minsan iniisip natin, ay magbibigay ako kay Lord ito kasi sabi, the more you give, the more you receive blessing. Ito ibibigay ko to para lahat na bibigay ko to kasi sabi ni Pastor, the more you receive, the more you give, the more you receive, para sa susunod, mas marami akong blessing na matatanggap. Ay hindi pala. Hindi pala binigay sa iyo ni Lord yung sobra-sobra blessing. Bakit? Bakit po? Anong problema? Dahil maaaring mali ang motibo. Mali ang intention mo. Kaya ka magbibigay ng marami dahil gusto mo rin na pagpalain ng sobra-sobra. But your heart is not right before the Lord. Yung puso mo, iba ang laman. Yung puso mo ay greedy na pala. Kasakiman na pala yung nandiyan sa puso mo. Pero ano pong sabi ni Paul dito po sa next verse?
ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Okay? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ibig sabihin, mga kapatid, maliit man o malaki yung ibibigay mo sa Panginoon, at dahil na nagmumula sa iyong puso, hindi ka napipilitan, doon ka pagpapalain ng Panginoon. Magbigay ka nga ng maliit, masama ang loob mo. Magbigay ka ng malaki, masama rin, lalong masama ang loob mo. Hello? Paano ka i-bless ni Lord? Ang binibless ni Lord ay yung kusang nagbibigay. Kusang loob. Nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi siya naghahanap ng kapalit, but knowing na si Lord ang magpapala sa kanya. Ano po sinabi ng verse 8? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkagawa-gawa. Anong sekreto po para ang buhay natin ay pinagpapala ng Panginoon? Pagbibigay ng mayroong kagalakan, nagbibigay ayon sa sarili nating pasya, hindi po tayo napipilitan lamang. So that is the principle of giving. Kahit kami po mga pastor, mas marami po ang giving natin. Ano? Meron kaming workers' tithes. Marami po kami giving. Pero hindi po namin yung tinitignan. Ang tinitignan po namin ay kung paano kami makatulong sa gawain ng Panginoon. At yan din po ang dapat maging pananaw natin at prinsipyo sa buhay. Patungkol po sa ating pagbibigay. Ayoko magbigay kasi si Pastor yung mayaman na. Aanin niya ba yung pera? Mayaman na siya. Lagi mong tandaan, ang iyong binibigay ay hindi para kay Pastor, para kay Lord. Hindi yan kailangan ni Lord, pero tinitest ni Lord kung ano naman ang puso. Amen? Next, refuse to take part in gossip or criticism of leaders. Ang magagawa natin sa ating pong iglesia ay yung pong pag-iwas doon po sa mga tao na kung saan ay maraming mga criticism na nakikita sa mga leaders o sa bawat miyembro ng iglesia. Tayo po ang siyang umiwas. Refuse to take part sa ganyan po mga gawain. Use some other talents you've been hiding. Kapatid, may nakatago kang talento. Pero wag mo namang sarilinin yan. Ilabas mo yan. Meron kang hidden talent. Gamitin mo yan sa Panginoon. Amen? Gamitin mo yan, talent na yan para kay Lord, para sa gawain niya. And start a prayer group for revival. Atin po tayo, prayer meeting, prayer gathering. Habang tayo po ay nananalangin, nababago ang sitwasyon ng ating buhay. That is the power of prayer. Kaya pag hindi tayo nagdadasal, walang pagbabago sa buhay natin. Manatili tayong lugmok sa kahirapan, sa pagdurusa. Dahil walang gumagabay at tumutulong sa atin. Walang kapangyarihan ng Diyos para baguhin ang sitwasyon natin. But if you pray,
with a group of people, may pagbabago ang Diyos na gagawin sa buhay mo at hindi lang sa iyo, maging sa mga kagrupo. Next, last, ito po tayo magtatapos. Do something to fulfill your responsibility to world evangelism. Contact neighborhood families and invite them to church. Kung wala kang gift sa public speaking o pagsasalita sa marami, then mag-invite ka ng kapitbahay mo. Kaibigan, kapitbahay na ka, punta tayo sa church. Anong meron doon sa church? Basta, sama ka lang. No, makinig tayo roon ng sermon. Mag-worship tayo sa Panginoon, sasamba tayo. Yun ang pinaka-purpose natin. Let's worship the Lord. At makinig ng kanyang mga mensahe. Kung wala tayong talent, no? O kung yan po yung talent mo sa pag-invite, yan ang gamitin mo para maraming makakilala sa Panginoon. Visit a lonely person who needs Christ. Yung kapitbahay mo na araw-araw mo nakikita, nagmumugmug, nalulungkot, maraming problema, bisitahin mo siya. Puntahan mo siya. Yan ipag-pray mo siya. Start giving out tracts every day. Noong kabataan ko po, yan po ang madalas kong ginagawa. Pumupunta kami sa mga sementeryo kapag November 1. Namimigay ng mga tracts, gospel tracts. Siguro this coming November, yan ang pwede natin gawin. Ano? Dahil sa panahon na yan, marami pong nalulungkot dahil namimiss nila yung mahal nila sa buhay na lumisan. Pero kung bibigyan natin sila ng mga ganyang gospel tracts, ang kanilang buhay ay maaaring mabago. At hindi po sila manatili sa kalungkutan. Kundi, ihatid natin ang pag-asa sa kanila. Write a missionary and enclose a gift. During Missions Month, meron po tayong ginagawa sa ating po mga missionaries. Kung sino yung kilala ninyo mga missionary, lalo na sa ES, ano? Mga estudyante at mga missionary yan sila. Karamihan sa kanila missionary. Nagtatrabaho sila. At the same time, yung kanila pong income ay binibigay din nilang tulong doon sa iba. But how about yung mga missionaries na ang inaasahan lang po nila ay tulong ng mga simbahan? Pwede rin po tayong magbigay ng gift sa kanila. At higit sa lahat, prayer. Take a class on how to do a personal witnessing. Lagi mong tandaan, kapatid, hindi ka nariyan sa kinaupuan mo para habang buhay butasin ang upuan. Hello? Dapat matuto ka rin mag-witness, mag-share ng gospel sa iba, sa ibang tao. Huwag lang tayong tagabutas ng upuan. Increase your givings to missions. Katulad po ng sabi ko kanina, the more you give, the more you receive. Yung mga missionaries po natin ang kailangan ng tulong, suporta, financial, at higit sa lahat, prayer. Para ipagpatuloy nila ang kanilang gawain. Pero kahanga-hanga po ang mga missionaries. May pera man o wala, may budget man o wala, tuloy pa rin sila. Bakit? Ginagawa nila yun
para sa Panginoon. Yung tulong na binibigay natin sa kanila, bonus na lang. Pray for the special needs of missionaries. Hindi lamang po yung needs nila, kundi maging yung family nila. Yan po yung ating dapat gagawin. So mga kapatid, in our conclusion, let's stop being part-time Christians. Sabay-sabay nga natin basahin. Let's stop being part-time Christians. Huwag tayong maging part-time na Christian. We are to serve the Lord heartily. Paglingkuran natin ang ating Panginoon ng buong puso. Everything we do should be done for the Lord. Lagi natin iisipin, ano man ang ating ginagawa, yan ay para sa Panginoon. Hindi para sa tao, para sa Panginoon. Let it start being true in you and me. Amen? Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo.